mommies! Welcome back to our autism journey. Today is part 2, the signs we couldn't ignore and our diagnosis story. Habang lumalaki si Renz, communication talaga ang pinakamalaking challenge sa amin. Kasi number one, hindi siya marunong magturo ng, Mama, I like that. Mama, I want that. Wala siyang ganun. Ang gagawin niya, halimbawa, ito yung bottle. Yung kamay mo, hahawakan niya 'to, tapos igaganon niya papunta sa bottle para kunin mo, then ibigay mo sa kanya. Hindi siya yung magtuturo talaga. Tapos, hindi siya lumilingon 'pag tinatawag namin yung pangalan niya. Kahit ano pang ginagawa niya, kahit nga wala siyang ginagawa basta tinawag mo siya, hindi talaga siya lilingon. Tapos 'pag may sinasabi kami, inuulit lang niya yung sinasabi namin, hindi siya nagre-respond. So, wala kaming communication. Hirap din siyang sumunod sa mga simple instructions like, kunin mo 'to, umupo ka do'n. Kahit basic lang, hirap siyang sumunod. Hindi siya mahilig makipaglaro sa ibang mga bata. Mas gusto niya yung mag-isa lang siya, gaya niyan, kita niyo naman siya naglalaro siya, ganyan lang siya, mag-isa lang talaga siya. Hanggang ngayon gano'n pa rin naman siya, eh. Ayaw niya ng hinahawakan siya, niyayakap siya, kini-kiss siya, ayaw niya ng Aray ko. physical touch. Minsan nga niloloko ko siya, kiss niya ako, hug niya ako, pero no, ayaw niya talaga. Aray ko. Hindi siya nakakaintindi ng emotions ng ibang tao. Even jokes and sarcasm, hindi niya alam ang difference nun. He take everything literally. Kung paano mo sinabi, yun yung pagkakaintindi niya dun, hindi niya alam kung nagjo-joke ka or totoo ba yung sinabi mo or sarcasm na yun. Bigla siyang tumatawa out of nowhere. Biglang nag-iiba yung mood niya, bigla siyang tumitopak nang walang dahilan. And actually, itong mga 'to nakikita ko pa rin hanggang ngayon na medyo malaki na siya. Mahilig siyang mag-line up ng toys. Marunong siyang maglaro, halimbawa car, kaya niyang laruin ng car talaga, ganyan, dolls, gano'n. Pero may time na makikita mo siyang pinipila-pila niya yung mga laruan niya ng hindi ko alam kung may pattern ba, hindi ko naman napansin kung may by colors, by shapes, wala akong ano, basta nakikita ko siya nakaisang hilerang gano'n. Even yung Legos, mga blocks, cars, usually yung mga gano'n yung naka-line up niya. Pero sabi niya kasi sa'kin yung cars na nila-line up niya is traffic daw. So, hindi ko naman siya ma-judge kung dahil ba yun sa kanyang kondisyon. Tapos paulit-ulit siya sa ibang mga actions and sounds. Halimbawa, narinig ka niyang magkuwento, may kinuwento kang isang bagay sa kanya. Uulit-ulitin niya yun for months. Even after a year, bigla niyang maaalala yung mga sinabi mo na yun tapos uulitin niya kahit hindi mo naman pinaalala sa kanya. Tapos mahilig siya sa mga umiikot na objects like gulong ng sasakyan, electric fan, yung spinner na nausang fidget toy dati. Gustong-gusto niya yun kasi 'pag ginanon mo 'di ba iikot yun, tititigan niya lang yun habang umiikot. Tapos mahilig din siya sa mga umiilaw, kagaya ng flashlights. Actually, number one favorite toy niya yung flashlight. Mahilig siyang maglaro ng daliri, hindi ko alam anong tawag dito. Pero minsan nakikita ko siya hanggang ngayon, nagaganyan pa din siya. Tapos mahilig siyang umikot-ikot sa isang puwesto lang. Yung parang hindi siya napapagod, hindi siya nahihilo, iikot-ikot lang talaga siya diyan. Then mahilig siyang magpalakad-lakad, back and forth ng wala naman siyang pupuntahan basta parang hindi lang siya napapagod, gusto lang niya ng pabalik-balik siya sa kung saan. Pero ngayon kung titignan niyo siya, yan lang siya, nakahiga lang siya diyan, naglalaro siya. Hindi na siya gano'n, nawala na yun sa kanya. Meron siya minsang sinusunod din na count or pattern, I don't know, pero minsan makikita mo 'yan, halimbawa bababa siya ng hagdan, 'di ba, may steps. Bumaba na yung isa niyang paa, tapos yung isa niyang paa ibabalik niya dun sa taas. Then 'pag hindi siya nakuntento, ibabalik niya ulit 'yun, hanggang sa hindi ko alam kung paano niya natatapos 'yun, bigla na lang bababa na siya dire-diretso. Tapos mamaya may maaalala na naman siya, babalik siya ulit dun sa step na 'yun, tatapakan niya ulit, tapos bababa na naman siya. Meron siyang gano'ng repetitive patterns na hindi ko alam kung may binibilang ba siya or may naalala siya dun, hindi ko talaga alam. So, sabi nila sign din daw yun.
sensitive na siya ngayon sa maingay at magulo. Unlike nung baby siya na normal sa kanya ang music and sounds. Ngayon naman gusto niya ang music, pero ayaw niya ng may naririnig siyang kumakanta. I mean, halimbawa may kumakanta sa palabas or may kumakanta sa radyo tapos sumabay ka, nagagalit siya dun. Tapos picky rin siya sa texture ng pagkain, sa lasa ng pagkain, kaya medyo hirap kami pakainin siya. Sobrang taas ng pain tolerance niya. Kaya niyang ibagok yung ulo niya sa sahig nang hindi siya iiyak nung baby siya. Tapos wala siyang sense of danger, akyat sa ganito, talon sa ganito, wala siyang kumbaga hindi siya nag-aalala na masasagasaan ako, tuwid ako dito, wala siyang gano'n, hindi niya naiisip yun. Tapos meron siyang routine na sinusunod everyday. So halimbawa, umaga kumain ako, naligo ako, tanghali kumain, hapon tulog, tapos gising kain ay ng merienda, tapos laro siya, kain ng dinner, laro, then tulog. Ngayon, 'pag merong isa dun sa routine na yun na naiba, sobrang stressful sa kanya. Kaya buti na lang nitong medyo lumalaki na siya is nakakapag-adjust na siya. So, kung ngayon umaga siya naligo, bukas gabi, walang kaso sa kanya ngayon. Medyo na na-cope na namin yung gano'ng senaryo sa kanya. So, okey na siya dun. Nagta-tantrum siya, dati. Nagta-tantrum siya kapag pinipigilan mo siyang gawin yung mga bagay na gusto niyang gawin. Minsan naghe-headbanging siya, noong medyo marunong na siyang umupo at gumapang, makikita mo 'yan nasa may likod ng pintuan ng room namin. Tapos ang gagawin niya, iuuntog niya ng iuuntog yung ulo niya sa may pinto kasi natutuwa siya dun sa sound ng ulo niya na umuuntog, then yung sound nung pinto na sumasara-sara. Hindi ko alam kung di siya nasasaktan pero talagang as in ginaganon-ganon niya yung ulo niya sa may pintuan. Yun, buti na lang naalis yun nung medyo lumalaki siya, hindi na siya naggaganon. Kasi hindi mo siya mapipigilan 'pag ginawa niya yun. 'Pag pinigilan mo siya, ibabagok niya yung ulo niya sa sahig na mas malakas compared dun sa pag-untog niya sa may pintuan. Ayun. So, umiiyak na yung aking bulilit. Kunin muna natin siya. So, hindi ko maisama kasi sa mga vlogs ko si Renz kasi nga ayaw niya naman din ng mga ganito. Hindi siya social. So, si baby na lang. Isa pang sign na nakita namin sa kanya is ginagaya niya lahat ng naririnig niya at nakikita niya kahit pa hindi maganda. Minsan maririnig ko siya nagmumura, iniisip ko saan niya narinig yun, siguro sa mga bata sa labas, nakita niya o narinig niya, baka ginaya niya. Actually lahat. Kaya medyo dapat mag-ingat kami sa mga gagawin namin, sa mga sasabihin namin kasi alam namin na gagawin niya rin, gagayahin niya rin, sasabihin niya rin. Hindi man agad-agad, maririnig mo yun after ilang weeks, ganyan. Tapos mas malala kapag everyday mong ginagawa kasi mas natatandaan niya and mas nag-i-stay sa kanya. Matagal matanggal. So, dapat mag-ingat kami sa aming mga kilos at gagawin. Naglalakad siya ng paatras habang nakatingala siya. Gano'n siya, naglalakad siya paatras. Pero hindi siya nagti-tiptoe kasi nabasa ko sa Google is nagti-tiptoe daw yung mga may autism. Hindi ko naman siya nakitang gano'n. Ang naaalala ko lang is naglalakad siya ng pabalik tsaka tingala siya. Pero sa lahat ng yon meron pa rin namang traits na hindi sign ng may autism. Like marunong siyang mag-pretend play, alam niya yung kung paano laruin yung mga bagay like kung may manika siya, alam niya na baby yon, dedede yon. Alam niya yung mga gano'ng bagay, alam niya yung luto-lutuan, alam niya kung paano maglaro ng cars. Yun nga lang minsan talaga nagla-line up siya, pero alam niya yung pretend play. Maayos siyang natutulog, hindi siya mahirap patulugin, at thankfully hindi talaga siya aggressive na bata. Hindi siya nananakit. May times lang nung kami nagpunta sa office for parang Christmas, magki-Christmas yata yun na mas kasi siyempre maraming mga bata. Hindi kasi nga siya mahilig makipaglaro at makisalamuha sa ibang mga bata. Ang problema, yung isang bata is gusto siyang kalaruin, lumapit sa kanya. Eh medyo may kaliitan yung bata compared sa kanya kasi malaking bata ito eh. Halos magkaedad lang sila nun pero yung height difference medyo malaki talaga. Tas babae pa yun.
Buti na lang close kami nung mother nun kasi nakakahiya talaga na sa sobrang tuwa niya dun sa bata, hindi siya galit, nakikita mo sa reaction niya na nakangiti siya, tumatawa siya, parang nanggigigil siya kasi siguro naku-cute-an din siya kasi maliit, bata. Ay, tinulak niya naman talaga. Kaya ako naman ngayon, sorry ako dun sa mother nung bata and inilabas ko na siya. Binalik ko na siya sa mother ko sa baba ng office namin kasi nga ayoko nang masundan pa na manakit siya. Nagpa-check-up kami nung 5 years old siya sa isang developmental pediatrician around MCU Caloocan. Pero hindi sa mismong MCU, nakalimutan ko na yung pangalan ng clinic. But you can search up for developmental pediatricians online naman. Marami sila pero hindi sila gano'n karami and napakahirap magpa-schedule ng assessment sa kanila kasi nga very limited lang yung mga doctors na nandito. Tapos usually full slots pa. Nagpa-check-up kami hindi dahil hindi namin matanggap na meron siyang gano'n. Kung hindi, gusto namin magkaroon ng clear na diagnosis sa kanya. Nagamit naman namin yung diagnosis niya for sped school and sa PWD-IT niya. So, yung assessment, inabot lang siya ng 30 minutes, kinausap siya, kinakausap kami, tapos may mga activities silang pinapagawa, tapos magsusulat na sila ng kanilang diagnosis and bibigyan ka na nila ng therapy referrals. Sumubok din kami ng therapy before, bago pa kami magpa-diagnose, pero hindi ito naging madali.